Magandang araw! Ako si Ginoong Mark. Narito ako para gabayan ka sa ating aralin. Naranasan na ba ninyong magsabi ng sikreto sa inyong kaibigan? Ngunit bigla na lamang nalaman ng lahat ang iyong pinakatatagong lihim. Ano ang iyong mararamdaman? Nakakasama ng loob, di ba? Hindi mo alam kung magagalit ka o maiinis sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mo siyang makita o kausapin. Basta ang alam mo ay hindi na siya maaaring pagkatiwalaan pa. Sadyang mahalaga ang pagtitiwala dahil dito tumatagal ang samahan at pagkakaibigan. Kung tayo ay tapat sa ating mga pangako, siguradong magtatagal ang pagsasamahan ng magkakaibigan. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang maaaring mangyari kung ang pagtitiwala ay nasira dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Ang ating kasaysayan ay napakayaman. Tayo ay lahi ng magigiting. Ngunit, hindi maiwasan na may isang taksil. Sila ang mga taong akala natin ay kakampi, ngunit sa bandang huli ay ating palang magiging mga mortal na kalaban. Alam kong nasasabi ka na sa bago nating aralin. Tara na! Ating pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan. Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng 3 segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang. Isa sa reformang hiling ng kilusang propaganda ay ang maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Kung ang napili mong sagot ay tama, magaling! Nais nilang maging lalawigan tayo ng Espanya upang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino at Espanyol. Ikalawang bilang, sino ang propesor ni Dr. Jose P. Rizal sa Universidad Central de Madrid? Siya ba ay si Ferdinand Blumentritt o Miguel Moraita? Kung ang napili mong sagot ay si Miguel Moraita, tama ka. Maliban na siya ay isang propesor ng ating pambansang bayani, siya din ay masugid na taga-suporta ng mga propagandista. Ikatlong bilang. Ito ang sangay ng pamahalaan sa Espanya kung saan nais magkaroon ng mga reformista ng kinatawang Pilipino. Ito ba ay Senado o Cortes? Kung ang napili mong sagot ay Cortes, tama ka. Isa ito sa 5 reformang nais ng kilusang propaganda. Ika-4 na bilang. Sino ang nagbalik sa bansa upang itatag ang La Liga Filipina? Siya ba ay si Dr. Jose P. Rizal o Graciano Lopez Haina? Kung ang napili mong sagot ay si Dr. Jose P. Rizal, tama ka. Hinarap niya ang laban sa Pilipinas at nagbigay inspirasyon sa iba pang mga Pilipino gaya ni Gat Andres Bonifacio. Ika-5 bilang. Nagtagumpay ba ang mga propagandista at reformista na makamit ang kanilang layunin? Ito ba ay opo o hindi po? Kung ang napili mong sagot ay hindi po, tama ka. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga hiling na reforma. Hindi sila pinakinggan ng mga Espanyol. Ngunit, naging matagumpay naman sila na pag-alabin ang puso at diwang makabayan ng mga Pilipino mula sa kanilang mga sinulat na sanaysay, tula at aklat. Ito ang nagmulat sa katotohanang kailangan ng gumising ng sambayanang Pilipino. Kailangan ng lumaban. Kailangan ng makamit ang inaasam na kalayaan. Tinalakay natin ang pag-usbong ng kamalayang nasyonalismo at pagdating ng kaisipang liberal sa bansa. Dahil nakapag-aral ang mga Pilipino sa Europa, dinala nila ang mga aral na natutuhan dito sa Pilipinas. Ngunit, hindi pinakinggan ng mga Espanyol ang mga reformista.
Alam mo ba ang naging epekto nito? Tara at makinig sa aking kwento. Sa paglipas ng panahon, lalong umalab ang pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Ang mga kilusang nagnanais na makamit ang pagbabago sa mapayapang paraan ay hindi naging matagumpay. Dahil dito, may mga Pilipinong bumuo ng isang kilusan na ang layunin ay makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng madugong labanan. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio ay naitatag ang Kataas-Taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK o mas kilala sa tawag na Katipunan noong 7 ng Hulyo, 1892. Ito ay isang lihim na samahan. Itinatag ito ni Andres Bonifacio kasama sina Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Diodato Arellano at Jose Dizon sa ika-72 kalye ng Azcárraga na ngayon ay kilala na bilang Claro M. Recto. Ito na ang simula ng pag-alab ng Katipunan. Bakit kaya kailangan maging lihim ang samang ito, mga bata? Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ito ba ay A. Para hindi malaman ng mga Espanyol? B. Para gulatin ang mga Espanyol sa labanan? C. Para dumami ang miyembro ng Katipunan? O letrang D. Lahat ng sagot ay tama. Kung ang napili mong sagot ay titik D, mahusay. Tara, bumalik tayo sa kwento ko. Para hindi malaman ang lihim ng Katipunan, sila ay gumamit ng iba't ibang sagisag upang hindi mabisto ng mga Gwardiya Sibil. Tuwing sila ay papasok sa lihim na tagpuan, kailangan nilang maibigay ang sagisag na may iba't ibang antas. Una, ay ang mga tinatawag na bayani. Ito ang pinakamataas na samahan at sila ay gumagamit ng hudyat na Rizal. Ang ikalawa ay ang mga kawal na gumagamit ng hudyat na Gomburza. At ang ikatlo ay ang mga katipon na gumagamit naman ng hudyat na Anak ng Bayan. Bawat kasapi ay hinihikayat na maghanap ng mga bagong kasapi o miyembro kung kaya't unti-unting dumami ang mga miyembro ng Katipunan ng hindi namamalayan ng mga Espanyol at Gwardiya Sibil. Bakit kaya ginamit ng mga Katipunero ang sagisag na Rizal at Gomburza? Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot, mga bata? Ito ba ay A. Dahil naging inspirasyon sila sa mga Pilipino? B. Dahil pinakita nila ang kanilang katapangan sa paghingi ng reforma? C. Parehong sagot ang A at B. O letrang D, wala sa A at B ang sagot. Kung ang napili mo ay titik C, tama ka. Grabe, di ba? Ang laki ng kanilang impluwensya kaya ginamit na sagisag ang kanilang mga pangalan sa lihim na samahan ng Katipunan. Tandaan, ginagamit natin ang sagisag para maitago ang isang lihim o sikreto. Parang ikaw, di ba? Binibigyan mo din ng sagisag ang crush mo? Tara! Bumalik ulit tayo sa huling bahagi ng aking kwento. Naitago ng Katipunan sa loob ng 4 na taon ang lihim na kilusan. Ngunit, ito ay nabunyag dahil sa pagtatalo ng 2 kasapi nito. Ang mga katipo na sina Apolonio de la Cruz at Teodoro Patiño ay nagkaroon ng pagtatalo. Sila ay nagtratrabaho sa imprentahan ng Diario de Manila. Dahil sa galit, ikinuwento ni Teodoro Patiño sa kanyang kapatid na si Honoria ang tungkol sa Katipunan. Sa sobrang takot ng kapatid nito ay iyak ito ng iyak kung saan nakita naman siya ng isang madre. Ikinuwento ni Honoria ang tungkol sa ibinahaging kwento ng kapatid na si Teodoro. Nagulat ang madre at agad nitong pinakiusapan si Teodoro na kung maaari ay sabihin ang lahat ng ito kay Padre Mariano Gil, ang kura paroko noon ng Tondo. Dahil masunurin si Teodoro sa mga pari at madre, ikinuwento nito kay Padre Mariano Gil ang plano ng Katipunan. Agad na siniyasat ang imprentahan ng Diario de Manila at doon nakita ang mga ebidensya ng lihim na samahan. Dahil sa pangyayaring ito,
maraming miyembro ng Katipunan ang nagsimulang magtago. Ang ilan naman ay hinuli at kinlong sa Fort Santiago. Nakakalungkot, di ba? Dahil kapwa Pilipino ang nagsiwalat ng lihim ng Katipunan. Pero ano kaya ang nangyari kay Apolonio de la Cruz, yung nakaaway ni Teodoro Patiño? Siya ba ay A. Tumakas siya at nagtago? B. Nahuli siya at ikinulong? C. Nahuli at hinatulan ng bitay? O letrang D. Gumanti kay Teodoro Patiño? Ang tamang sagot natin ay titik C. Alam ba ninyong siya ay binaril sa Bagong Bayan? Hinatulan siya ng kamatayan kasama ang iba pang nahuling miyembro ng Katipunan. Iyan ang isa sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Hindi naging matagumpay ang mga plano dahil may iilan na hindi nakikiisa o nagsasakripisyo para makamit ang isang napakagandang layunin. Sa ating aralin, nakita natin ang naging epekto ng pagsasabi ni Teodoro Patiño ng lihim na pinakaiingatan sa loob ng 4 na taon. Dahil sa bugso ng damdamin o init ng ulo, siya ay nakagawa ng isang bagay na nagpahamak sa maraming tao. Ating isapuso na may mga bagay na kailangan nating ingatan at protektahan, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Sana ay naibigan ninyo ang ating aralin. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Kumuha ka ng lapis at papel. Isulat mo ang bilang 1 hanggang 6. Isulat mo ang tamang sagot gamit ang mga gabay na titik. Unang bilang, ano ang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio? Ikalawang bilang, sino ang nagsiwalat ng lihim ng Katipunan? Ikatlong bilang, ito ang ginamit ng mga miyembro ng Katipunan upang maitago ang lihim na samahan. Ika-4 na bilang, sino ang kura paroko noon ng Tondo na nagsiyasat upang mahuli ang mga miyembro ng Katipunan? Ika-5 bilang, saan ikinulong ang mga nahuling miyembro ng Katipunan? Ika-6 na bilang, saan binitay ang mga nahuling kasapi ng Katipunan? Ating iwawasto ang iyong mga sagot. Tingnan natin kung nakuha mo ito ng tama. Unang bilang, ang tamang sagot ay Katipunan. Ikalawang bilang, ang tamang sagot ay Teodoro Patiño. Ikatlong bilang, ang tamang sagot natin ay Sagisag. Ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay Padre Mariano Gil. Ika-5 bilang, ang tamang sagot ay Fort Santiago. Ika-6 na bilang, ang tamang sagot natin ay Bagong Bayan. Ang pakikipagkaibigan ay napakahalaga, ngunit ating pipiliing mabuti kung sino ang dapat pagkatiwalaan. May pagkakataong mabilis tayong magtiwala sa ating kapwa, kaya madali tayong nagkukwento ng mga detalye tungkol sa ating sarili o buhay. May mga bagay-bagay na dapat nating gawing pribado, sapagkat ito ay maaaring gamitin ng iba sa kasamaan. Tandaan, ingatan ang mga impormasyong ipinagkakatiwala sa atin, gaya sa ating aralin, na gawang ibunyag ni Teodoro Patiño ang lihim ng Katipunan dahil sa bugso ng kanyang damdamin sa alitan nila ni Apolonio de la Cruz.
Naway magsilbi itong paalala sa atin na huwag basta-bastang gagawa ng desisyon kung masama ang ating loob. Tayo ay maaaring makapanakit ng ating kapwa, makapanakit ng damdamin, at maaaring tumapos sa isang magandang pangarap para sa ikabubuti ng nakararami. Bilang pagbubuod sa ating aralin, nais kong tandaan mo ang sumusunod na talasalitaan. Sagisag. Ito ay simbolo o kumakatawan sa isang ideya. Ang mga sagisag na ginamit sa katipunan ay Rizal, Gumburza, at anak ng bayan. Guardia Sibil, sila ang mga nanghuhuli sa mga taong nagkakasala o pinagbibintangan noong panahon ng mga Espanyol. Imprentahan, ito ang lugar kung saan ginagawa ang mga babasahin gaya ng dyaryo. Taksil, ito ang tawag sa taong nagsiwalat o nagsabi ng pinakatatagong lihim. Sanduguan, ito ang seremonyang ginagawa ng mga miyembro ng katipunan kung saan ginagamit nila ang kanilang dugo para isulat ang kanilang lagda. Ating isabuhay na tuwing tayo ay gumagawa ng desisyon ay iwasan natin ang padalos-dalos na pananalita. Maaaring ito ay pagmulan ng malalim na away gaya ng nangyari kay Teodoro Patino at Apolonio de la Cruz. Dahil sa kanilang away, nabunyag sa mga Espanyol ang lihim na samahan ng katipunan. Ngunit, hindi nito napigil ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Sa susunod nating aralin, makikilala ninyo ang iba pang mga miyembro ng katipunan. Matutunghayan natin ang kanilang kabayanihan, makamit lang ang kalayaan sa bayang pinakamamahal.